Duterte na na-i-archive ng Senado kahapon sa botong 1941. Ayon kay Atty. Domingo Cayosa, isa pong constitutional expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, yan ay kung sakaling magkaroon ng paborableng desisyon ang Korte Suprema sa motion for reconsideration ng Kamara at iba pang naghain ng petisyon. Samantala, sinabi naman ni Senator Riza Ontiveros na mas madali sana kung naipasa ang motion to table sa halip na i-archive ang impeachment complaint dahil kailangan pa raw po ng majority vote ng mga senador kung bubuhayin muli sakaling magbago pa ang desisyon ng Korte Suprema. Bagong balita! Iniasaman ng Department of Education ang agarang pagtugon sa mga paaralang maapektuhan ng kalamidad. Sinabi yan ni Deputy Secretary Sani Angara nang buksan kahapon ang isang flood resilient building sa Masantol High School sa Pampanga. Magiging mabilis at komprehensibo anya ang pagtugon ng DepEd sa panahon ng pumunta at sunod na rin sa kautusan ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagong balita! Samantala, sugatan ng isang motor rider na salpukin ng isang garbage truck ang motorsiklo at taxi sa northbound inner lane ng EDSA White Place sa Quezon City kanina. Nabatid na iniharang ng rider ang kanyang motorsiklo para magsilbing babala po sana sa mga motorista dahil nagpapalit ng gulong at taxi driver ng mga sandaling iyon. Gayon man hindi ito napansin ng driver ng garbage truck kaya nabangga ang motorsiklo at ang taxi. Bagong balita! Report sa ating mga Super Radio reporters. Waste management at paglilinis sa daluyan ng tubig pinagkakituyan sa pulong ng MMDA at makinatawan ng Singapore. Mark Malala, Mark. Naging mabuha ang pumunta ng Metropolitan Manila Development Authority at National Environmental Agency ng Singapore. Kahapon ng Curtis Cole, Vice Chairman at Government Asset ang kinatawan ng NEA Singapore para talakayin ang mga inisyatiba ukol sa wastong paraan ng pamamahala ng basura at paglilinis ng daluyan ng tubig. Sa pulong ibinahagi rin ang solusyon ng NEA, Environment Technology and Industry Development